Kakapasok lang, grabe to, gulantang lahat sa utos. Duterte, ipasibak si Risa, namutla si PBBM, BP Sara Resback. Yan ang mga matitinding pamagatan no, dito sa balitang ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon na nagmula kay Banat Kapanig TV. Siyempre, ilalagay ko sa description box ang kanyang channel para makabisita kayo sa kanyang channel at makasagap ng mga balitang kanyang inilalabas. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating mapapanood. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Okay, pag-uusapan din po natin, ito po yung mga patuloy po nilang pagbira dito kay Sara Duterte tungkol po sa pagtatanggol kay Pastor Apollo Kibuloy. Lilinawin lang po natin, no? Kung ano po yung pinagtatanggol. Hindi po natin sinasabi na si Sara Duterte ay hinuhusgahan niya na si Pastor Kibuloy ay not guilty. Unlike dito sa nagaganap sa Senado na meron na kagad na not guilty verdict. At syempre, yung mga panukala po nitong mga supporter ni BBM, yung kanilang panawagan na dapat daw no, papasukin na yung ICC. Total, si Tatay Digong naman ay patuloy na kumukontra. Ito po, meron po ritong dalawang bahagi. Yung noong 2016 daw, meron daw si Sara Duterte na ganitong post. Not a joke, I'm a rape victim. My parents do not know about it. It was a long time ago. Immaterial siya sa akin. Yan. Tapos ito naman po ang sinabi ni Sara Duterte ngayon. Pagtatanggol kay Apollo Kibuloy, hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Okay. Ang Tama, dapat ihatid dyan sa tamang korte. Kasi kung mapapatunayan nyo nga, o halimbawa, napatunayan nyo nga, may pagkakasala si Pastor Kibuloy, ano magagawa nyo pag nandiyan sa Senado? Wala. Idadali nyo rin sa korte. Sayang pagod lang. Sayang oras. Nagsalita lang kayo. Nagtatatanong lang kayo sa kanya dyan. Hindi ba pwedeng yung tanong nyo, sa korte na lang yung itanong? Di ba nagdodoble-doble pa eh? Eh paano pag inosente si Pastor Kibuloy naman? Di kayo napahiya dyan. Sayang din ang oras sa ginawa nyong pagtatanong. Lahat yan dapat sa korte na lang. Para walang oras na nasasayang kasi po, ang term nyo po, panandalian lang. Kumbaga, matatapos yan. Ilang taon lang. Pag kayo naluklok sa posisyon, ilang taon lang kayong magsisilbi dyan. Diba? Maaaring sa susunod, i-continue nyo yan. Sa susunod, maaari na kayong mapalitan. Diba? Kapag kayo natalo. Kumbaga, wag tayong masyadong kumpiyansa sa sarili na kahit anong gawin ko rito, hindi ako mawawala sa posisyon ko. Lagi ako nananalo eh. Kasi once na ang mga tao is nagising sa katotohanan niyan, kapag binawi nila yung botong nakuha nyo, sigurado, pahinga kayo sa bahay, rest in bed. Kumbaga, ganun nangyayari. Dapat hindi nyo nalang sinasayang yung oras nyo sa mga ganyang klase. Diba? May korte tayo na dapat pag-usapan yan. Doon ubusin ang oras, doon ubusin ang pagtatanong, doon sila magsasasagot. At ang tutukan nyo ngayon, is ang nangyayaring problema sa bansa natin ngayon. Malamang natuwa pa sa inyo yung mga tao. Diba? Yung mga bumoto sa inyo. Baka sa susunod, manalo pa nga kayo kapag kayo naresolba nyo yan. Hindi nyo man maresolba, pero patuloy nyo pinaglalaban. Nakikita ng mga tao na pinaglalaban nyo na hindi nasasayang ang boto nila sa inyo dahil pinapakita nyo sa kanila na importante ang taong bayan, importante yung mga bumoto sa inyo, na binibigyan nyo ng halaga sila. At gusto nyong resolbahin ang nangyayaring problema sa Pilipinas. Kaso hindi nila yung nakikita. Mga private na problema ang inaasikaso. Diba? Kaya yung kaso ni Pastor, sa tamang lugar yan. May tamang lugar na pagdadalan yan. Hindi nyo na dapat ubusin ang oras nyo sa pag-iimbestiga, pagtanong kay Pastor. Yung tanong nyo kay Pastor, itatanong din sa korte. Diba ganun din yun? May nasasayang pang mga pondo dyan eh. Sayang, meron ding paggagamitang iba yung kaysa dyan. ang sinasabi nila, dishonest daw siya kasi rape victim siya, kinukundina niya yung rape, pero sinusuportahan niya si Apollo Kibuloy. Alam po ninyo, abogada ang ating Vice President, no? Alam po niya yung batas. Ako nga hindi abogada, alam ko yung batas eh. Alam po ninyo, palagay na natin na sinasabi ni Rayson Tiberos tama, na maraming lumapit sa kanya
nagkusa, kusang lumapit kay Ontiveros. Palagay na natin tama yung sinasabi ni Ontiveros na maraming lumapit na mga biktima ni Kibuloy sa kanya, kusang lumapit, nagpapatulong. Okay. So ano po yung dapat ginawa ni Risa Ontiveros para makatulong? Magpapatulong. Paano po Dapat mabibigyan nilagyan ng sa hustisya? Pagpalagay natin na totoong mga biktima, kasi hindi natin alam mga nakatago sila eh. Pagpalagay natin na Sabi nila, dito na lang kami sa Senado. Parang nakatakip ang mukha namin, ayaw namin sa korte kasi uhubarin namin to. Sko! Kapag kayo gusto niya talagang tumistigo at matindi talaga ang katarungan na hinihingi nyo, may takip o wala man ang mukha nyo, talagang ilalabas at ilalabas yung katotohanan. Hindi nyo na kailangang takpan ang mukha nyo. Hindi nyo na kailangang itago ang totoo. 'Di ba? Ano naman ngayon kung makita ang mukha nyo? May gagawin ba sa inyo si pastor? 'Di ba? Hindi nyo ba naisip na kapag may nangyari sa inyo, si pastor ang pagbibintangan diyan? 'Di ba? At saka napoproteksyonan kayo diyan sa Senado, no? Napoproteksyonan kayo, may nasa witness protection program siguro kayo diyan. Kahit naman sa korte kayo mapunta, sigurado tatanggalin na 'yan. O kaya gustong-gusto nyo dyan siguro, no, sa Senado. Gusto nyo walang tanggalan ng takip. Mariosep naman tayo. totoo yung sinasabi ng mga sila ay biktima. Paano ka makakatulong kung ikaw ang nilapitan? 'Di ba? Dapat ang katarungan ay para mabigyan ng hustisya, kinakailangan makulong yung nagkasala. 'Di ba? Yun yung purpose ng pagbibigay ng hustisya. Kaya katatakbo sa proper court. Ano po yung proper court? Okay. Yung proper court po, yung korte, yung makakapaghusga kung guilty or not guilty. Pag sinabing guilty, may papakulong yung perpetrator ng sinasabi ng mga biktima na ng biktima sa kanila. 'Di ba gano'n naman yung batas? Ipakulong yung mga ng biktima para magkaroon ng katarungan yung biktima. Ano ginawa ni Ontiveros? Kung si Kibuloy ay lokong tao at nakita niya na iniimbestigahan na siya ng mga nagtago na yan. Halimbawa, nagpunta na siya sa mga wala tayong extradition treaty. Bansang wala tayong extradition treaty, tumakas siya. Paano pa magkakaroon ng katarungan yung mga biktima? 'Di ba? Inuna ninyong ipahiya eh. Inuna ninyong magpabango. Inuna ni Risa Ontiveros na pasikatin yung sarili niya kaysa mabigyan ng katarungan yung mga supposedly biktima. Yan po yun eh. Huwag na tayong maglokohan. Yung pong sa Senadong ginagawa mo na sa yung mga pahayag ay guilty na agad si Apollo Kibuloy, ayan po, ay hindi po pagbibigay ng katarungan sa mga biktima. Kasi yung binibigyan ng guilty si Kibuloy, hindi pa talaga para sa akin hindi pa ako kumbinsido. 'Di ba? Hindi pa ako kumbinsido diyan. Parang hindi pa ganoon katibay. Kahit na naglalabasan yung mga witness, siguro magiging matibay lang yan kapag nagpakita na unang-una, nagpakita sila ng muka. 'Di ba? Ingay naman ng mga aso. Nagagalit ata kay Risa. Ayan, 'di ba? Pag nagpakita sila ng muka, ipakita talaga nila kasi makikita mo sa mga mata nila, 'di ba? Sa tingin sa kanila, 'di ba? Minsan may mga taong gano'n na isang tingin mo lang malalaman mo na kung nagsasabi ba ng totoo to o hindi. Wala tagun-tago wala. Kulang na lang ibalot mo ng packaging tape para hindi makilala 'Di ba? Tsaka wala ba kayong tiwala sa korte natin? Parang parang dito ang nangyayari, naiinsulto yung korte natin. 'Di ba? Unang-una kay Duterte nirereklamo nyo, kailangan ng ICC. Samantalang may korte naman dito sa Pilipinas na pwedeng litisin si Tatay Digong. 'Di ba? Pangalawa, ito naman, kay Kibuloy. Kailangan dyan sa Senado. Pag-usapan, dyan imbestigahan. Samantalang sa korte, pwede namang gawin yan. Ang korte natin parang minamaliit. Parang, wala naman kayo silbi. Parang ganun ang nangyayari. Parang ipinabumukha nyo sa mga tao na mahina ang korte natin. Paano na yung mga simpleng mamamayan na may mga inaano sa korte? Diba? May mga hearing sa korte na yung mga mahal nila sa buhay gusto nilang mabigyan ng katarungan. Di parang hihina yung kalooban nila sa pakikipaglaban. Ba't sila hindi nila pinaparating to sa korte?
Bakit ganito ba kahina yung korte natin? Kaya pala yung ano ko, di ba, hindi mabigyan ng katarungan. Mag-iisip sila ng ganun. Di ba? Dapat hindi natin masyadong minamalit yung korte natin. Nagkakaroon tayo ng tiwala. Eh, ang nangyayari, ganito eh. Diyan nyo siya dinadala. Ibig sabihin, kahit ba malaking pangalan niya si pastor, sa korte, wala namang mataas na tao, walang malaking tao. Lahat pantay-pantayan. Di ba? Basta may kasalanan ka, may kasalanan ka. Hindi, ito po ay pagpapasikat sa iyong sarili. Ayun lang ang Kasi wala lumalabas, namang di ba? korte. Yun ang nagiging komento sa kanya, kundi pagpapasikat nga ng sarili. Ayan, di ba? Ang sakit pakinggan nung ganun. Di ba? Eh kung sa korte nyo nalang dinala yan, humingi ng tulong yung mga biktima, tapos, o sige, tutulungan ko kayo, bigyan ko kayo ng magaling na abogado. Di ba? Tulungan ko kayo lumaban, isampa natin sa korte yan. Eh di magandang way yun. Di ba? Mas matutugunan mo pa yung ibang problema ng bansa na pwede mong tugunan. Di ba? Am I right? Diyan sa Senado eh. Di ba? Sikat na sikat siya ngayon. Mayat maya, meron siyang press conference. Sikat na siya na akala mo siya na yung pambato ng oposisyon. Uubra ka ba kay Tolfu? Eh, kulelat ka nga eh. Naghahabulan nga kay ni Martin sa pagkakulelat eh. Tatakbo mo presidente to? Wala pong silbi ang ginagawa Hindi, niyo sa Senado malabo yan, kung hindi kayo malabo yan. makakagawa ng batas. Meanwhile, kung totoong biktima yung mga yan, hindi mo rin naman sila nabibigyan ng katarungan. Kasi mabibigyan mo lang sila ng katarungan kung sila ay magpupunta sa korte. Yes! O Korte ang magdidesisyon kung ano ang magiging kapalaran ng kaso ni pastor. Kung siya ay mahatulang guilty o hindi. 'Di ba? Doon mo mabibigyan ng katarungan lahat ng mga biktima. Kasi once dyan sa Senado is pag-usapan yan, 'di ba? Kahit mapatunayan mo, wala pa ring mangyayari. Hindi mo pa rin sila mabibigyan ng katarungan. Hindi nyo naman mapapakulong si pastor dyan. 'Di ba? Ang korte ang nagdedesisyon kung sino ang dapat ikulong, kung sino ang dapat bitayin, 'di ba? Hindi kayo. Yun. Kumbaga usap-usap lang 'yung nangyayari diyan, investigasyon lang 'yan. Kakausapin na si Kibuloy, iimbestigahan siya sa mga tanong nyo, ganun din ang itatanong sa kanya pagdating sa korte, tapos Congress, ganun din. 'Di ba? Manong isa na lang? Naku naman. hinahamon ka naman. Bakit hindi mo raw isalang yung mga nagpapabulaan sa mga sinasabi ni... May mga testigo po na lumalantad na nagsasabi sila na nagsisinungaling yung mga testigo mo. Bakit hindi mo rin imbitahan sa Senado? In spirit of fairness. Eh, hindi naman fairness eh. Hindi naman fairness yung gusto nila eh. Di ba? Hindi naman po fairness. Aba, pangalawa na yan ah. Secret deal ni Duterte ah. Pinausuhan na naman kayo ng secret deal. Hindi naman sekreto po yung pakikipagkaibigan ni Duterte sa China. Pinagbubula na naman kayo yung hindi kayang lutasin, isisi kay Duterte. Secret deal. Tatanungin mo sila, ano laman ang secret deal? Hindi nga namin alam kasi secret nga eh. Palusot nyo. Kinukundin ako ang China. Hindi nyo ako makakusahan na pro-China. Pero palusot yung mga secret deal na yan. Hindi po sinikreto ni Duterte ang pakikipagkaibigan sa China. Binubulan nyo lang mga taong bayan, wala na kayong mauuto. Hindi naman secret deal. Pinakita nga niya na nandoon siya, di ba? Nakikipagkaibigan siya sa China. Kaso nga lang, ang kukulit ng China, sumisira sa pinag-uusapan. Di ba? Tsaka parang hindi kayo marunong, hindi nyo kabisado ang likaw ni Tatay Digong. Parang ako medyo nahuhuli ko ng konti. Parang lakas ko. Parang talino ko naman. Hindi, parang sumasakay lang naman sa tugtog si Tatay Digong. Parang ganun ang ginawa niyang taktika. Parang lumabas tayo sa problema ng Amerika tsaka ng China. Lumabas tayo sa problema ng Amerika ng Russia. Kung yan mag-away-away yan, labas tayo dyan. Hindi tayo madadamay kasi kaibigan natin ng China, kaibigan natin ng... Di ba? Hindi tayo madadamay. Kung may kakampihan tayo dyan, mag-away yan, damay tayo dyan. Maaaring tayo din ang mapeperwisyo. Di ba? Parang ang ginagawa niya kasi tactics lang para hindi tayo madamay sa problema. Yun yung magandang taktikang ginawa niya nga. Di ba? Parang utu-utu style lang, inuuto lang, parang sige, tropa tayo ha. Basta okay tayo, wala tayong problema, suportahan niyo kami ganito. Pagdating doon sa isang bansa tayo tropa din tayo, ganun ha.
Sa pagpalagay mo, kung ikaw marami kang tropa, mag-away-away sila. Tapos tropa mo naman sila. Sa tingin mo, madadamay ka sa gulo nila. Hindi, di ba? Hindi ka nila idadamay kasi tropa mo lahat yan eh. Baka nga mapagbati mo pa yan eh. Di ba? Kasi kumbaga taktika yung pinairal dito. Yun lang ang komento ko. Kung mali ang komento ko, di mali. Di ba? Marunong ako tumanggap ng mali. Pero yun ang nakita ko lang. Iniiwas tayo sa gusot. At baka marami pang mga bansa na pwedeng tumulong sa atin, hindi lang yung Amerika. Pero yung China nga, hindi ko naman nagustuhan. Kasi nakipagkaibigan tayo, pero anong ginawa naman nila sa atin? Binuli-buli naman tayo. Parang gusto tayong kayang-kayanin. Kukuhanin ng gusto dapat kuhanin. 'Di ba? Yun yung hindi ko nagustuhan. Kaya hindi porket nagsasalita tayo ng ganito is pro-China. Hindi. Kumbaga ang pag-aari ng Pilipinas para sa mga Pilipino lamang 'yan. Hindi yan pag-aari ng ibang bansa. Kaya dapat nating ipaglaban 'yan. Pero yung iniisip naman sa ginawa ni Tatay Digong, parang parang tactics lang 'yon para sa akin. Kasi kung tayo gusto niya tayong ibenta sa China, di dapat nakaupo siya doon na. Tsaka kung gusto niya mawala yung Pilipinas, hindi dapat ng pandemic, nilayasan niya na tayo. Matulog na lang siya sa Malacanang eh. 'Di ba? Pabayaan na tayong isa-isa tayong natetegi doon sa pandemic. 'Di ba? Pero hindi niya tayo pinabayaan. Ang daming pagkakataon para samantalahin ni Tatay Digong ang lahat ng mga mamamayan dito sa Pilipinas pero hindi niya ginawa. Papiliin nyo ngayon kung ano mas gusto, Duterte o Marcos, putya. Okay. Punta po tayo rito. Yung sinasabi po ni Sara Duterte bilang abogado at bilang vice president, tama po yan. Ganyan po ang isang mahusay na pinuno. Ayan hindi biro ang pangyari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Kasi, ano ba meron dyan sa Senado? Pwede ka bang magsalita dyan? Pwede mo bang questionin yung mga paratang sa'yo? Hindi naman eh. Hindi naman eh. Di ba? Okay. Kaya hindi po patas yung Senado. Ayaw nyo naman bigyan. Ito po, meron pa tayo rito isang sasagutin. SMNI. Tignan nyo naman ginawa sa SMNI. Alam nyo po lahat yan. Takot kayo sa Duterte. Vice President ng Pilipinas. Ayaw nyo siyang maupo bilang Pangulo sa 2028. Ayun lang. Dahil meron nag-aambisyon. Huwag itago na lang natin sa ang pangalang Martin Romualdez. Tinago pa yun. Na maging pinuno ng Pilipinas. Di ba? Dahil kulelat sa mga survey, kaya nauso na naman yung tsa-tsa. Alam po ninyo, wala pa po tayo. Kaya kung siya yung tumakbo, hindi tumakbo si BP Sara, kasi Tambis nga yung tumakbo, Umabot kaya ng milyon. Hindi kasi, ang dami kasi nagagalit sa kanya, ang dami naiinis. Di ba? Ang dami na imbierna, di ba? Kaya nai-excite ako, alam nyo, okay? Sa 2028 ako nai-excite eh. Sino-sino yung mga tatakbo, gusto kong makita. Ito, nakailang ulit na ako ha. Ingay naman ng mga... Wala pa po tayong natural calamity. Lahat po na nagaganap sa Pilipinas ngayon, man-made lahat. Man-made calamity. Yan ang masakit, no? Pwedeng maiwasan. Man-made calamity. Ito ngang pag-aklas ng mga Duterte, aklas na yung hindi literal na nag-aklas Yung pagbanat sa inyo ng mga Duterte, kagagawan din ninyo yan. Alam nyo, magtapatan na tayo. Mga bugok ang vlogger ninyo. Hindi naman nyo kayang ipagtanggol si PBBM Ang kaya nyo lang manira sa Duterte. Bakit bugok? Pagpasok pa lang, binabanatan nyo na si Sara Duterte, binabanatan nyo na si Duterte, kahit kayo ni team nyo pa. Kapapanalo nyo pa lang, gusto nyo nang tablahin. Bakit? Siyempre, dahil kay Martin. Sabihin nyo ayaw nyo maging presidente si Martin. Kami tapatan Magtapat kayo. Ako, sasabihin ko na ngayon, si Sara Duterte gusto ko maging presidente sa 2028. Kayo ba masasabi nyo na gusto nyo maging presidente si Martin? Siyempre, nagkukunwari kayo na hindi naman to para kay Martin tong ginagawa namin. Utot nyo. Ganyan nyo lang po i-challenge yan. Sabihin nyo nga na gusto nyo maging presidente si Martin. Na magkaalaman. Kasi hindi kami naglilihim Sabik na kami maging presidente si Sara Duterte sa 2028. Ako, ang gusto kong maging presidente yung talagang makakatulong sa bansa natin. Yung talagang ang numero uno sa kanya ay ang taong bayan. Yung paglilingkod sa mga tao. 'Di ba? Yun yung nasa puso niya. 'Di ba? Hindi plastic, hindi
takam sa kapangyarihan. Yun dun ako. Kilala nyo kung sino yung mga katunay? Basta ako secret muna. Hindi kami naglilihim dyan. Bakit kayo? Ako Nagkukunwari pa kayo na si Sara Duterte ang umaatake, si Sara Duterte ang umaatake. Upot nyo. Okay. Meron po nagsabi. Alam ko dating dilawan to. Bakit magkakampi na? Ito si Manuel Lacerna. Alam ko dati mga dilawan niya mga yan. Ngayon, BBM na eh. Alam niyo na yung naganap eh. Ang kayunitin niyo dapat, Duterte, ito pinakamalaki niyong pagkakamali eh. Kayunitin niyo Duterte. Pero nung nanalo na, tinablan niyo yung mga Duterte, ito na kayunitin niyo yung mga dilawan. Sila Dilima, itong mga dilawan. No? Correct. Nag-iba na unit. Hindi nila kayang... Susunod may unit team, no? Puro dilaw na kasama. Naku, wag naman. Panatan yung mga dilawan. Si Dilima nga, panay puri na eh. Bakit kaya panay papuri na? Napalaya na eh. Pero ito, basahin lang natin. The endless political attacks by the Duterte political dynasty and the Kibulok cult leaders against Junjun Marcos, the First Lady and Speaker Romualdez, will constrain the government to help speed up the ICC indictment of Rodrigo Duterte and the extradition of Kibulok to America. Okay. So, mapipilitan daw po si Pangulong Marcos, no, na papasukin na yung ICC at saka itong extradition kay Kibuloy. Ba, Alam nyo, sa totoo lang, si Kibuloy pa lang yung gusto nyong ipakulong. 7 days, palaki ng palaki yung rally. Mas lalong lumaki. Tapos ngayon, nagtatangka pa kayo na si Duterte pa, balak nyong usigin si Duterte dito ako, sa malaking gulo yan. No? Pag si Duterte talaga ang inano. Pilipinas. Problemado na nga kayo dyan. Problemado na nga kay Kibuloy. Si Tatay Digong pantitirahin nyo. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV at ang boses na yun na natunghayan natin kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay. Ha? Naku ha? Pag tumakbo si Tambi, boboto nyo ba? Ang ganda ng tanong ko. Sino ang karapat dapat maging presidente sa 2028? Napakalayo pa, hindi pa dumadaan yung 2025. Pero ano yung nafe-feel nyo mga katunay, no? Sino ba dapat ang kandidato na pwedeng tumakbo na maging karapat dapat? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.